Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Ano ang kayang mong ipaglaban sa ngalan ng pag-ibig? Reputasyon, pera o pagmamahal? Si Anthony Cuevas ay masasabing mabait na anak, panganay sa 3 magkakapatid at mapagmahal na kuya. Nagmula sa simpleng pamilya, matalino ngunit walang kakayahan na ipagpatuloy ang pag-aaral. Pero nagsikap makapasok sa isang sikat na universidad sa kanilang bayan. Maraming kababaihan ang naghahangad na mapanalunan ang puso ng binata. Kung sa pisikal na anyo ang pagbabasihan, walang tulak kabigin ang lalaki. He is a part-time fisherman, handsome, naughty, and hati, na kinababaliwan ng mga kababaihan. Pero para sa kanya ang tunay na pag-ibig, nakakapaghintay sa tamang panahon. Ang mahalaga sa kanya maiahon ang pamilya mula sa kahirapan at matupad ang pangarap na maging piloto. Ngunit may isang gabi na may biglang gumulo sa buhay niya. May isang babaeng sumampa sa nirerentahan niyang fishing boat ang nagpamangha sa kanya. The woman wearing nothing but seawater dripping from all over her body. Walang iba kundi si Isabella Salvatore. Bunsong anak ng pinakamayamang angkan sa bayan nila. Maganda at laking ibang bansa. Ang babaeng bibihag sa puso niya. Iibig siya sa sosyalerang dalaga sa kabila ng mataas na pader na nakapagitan sa kanila. Langit at lupa pero hindi hadlang ang pagitan upang ibigin ang isa't isa. Ang pag-ibig niya sa dalaga ang babago sa takbo ng kanilang buhay. Is he ready to face all the consequences in the name of love? Kahit ang maging kapalit nito ay buhay niya at kalayaan. May puwang ba ang pag-iibigan sa kabila ng pagkakaiba ng antas nila sa lipunan? At narito ang pagsisimula ng ating kwento. Ang gabi sa dalampasigan ng Batangas ay balot ng misteryo. Ang hanging amihan ay humahampas sa mga pader na simpleng bahay. Ngunit sa gitna ng kadiliman, mas malakas ang ugong ng alon na tila may ipinahihiwatig. Si Anthony Cuevas, ang panganay na anak na tanging hangad ay maihahon ang pamilya sa hirap, ay kasalukuyang nag-aayos ng kanyang lumang fishing boat. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa araw-araw na pakikibaka sa dagat ay sanay na sa pagod. Sa kabila ng pagiging mangingisda, sa kanyang mga mata ay makikita ang nagniningning na pangarap. Na balang araw, ang mga kamay na ito na humahawak sa lambat ay hahawak naman sa isang eroplano. Kunting tiis pa, malapit na tayong makaahon. Bulong niya sa sarili habang ini-start ang makina ng kanyang bangka. Ngunit bago pa man siya makalayag ng malayo mula sa pantalan, isang malakas na kalabog ang gumulat sa kanya. May bumagsak sa loob ng kanyang bangka. Sa una inakala niyang isang malaking huli na isda o kaya naman isang piraso ng troso na inanod ng agos. Ngunit nang itutok niya ang kanyang flashlight, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang babae, nakahandusay siya sa sahig ng bangka. Wala siyang suot kundi ang malamig na tubig dagat na bumabalot sa kanyang katawan, na tila nagsisilbing saplot sa kanyang angking ganda na hindi kayang ikubli ng dilim. Basang-basa ang kanyang buhok at ang kanyang balat ay maputi at tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Siya ay si Isabella Salvatore. Hindi alam ni Anthony na ang babaeng nasa harapan niya
ay ang bunsong anak ng pinakamayamang angkan sa kanilang bayan. Para kay Anthony, isa lamang siyang estranghero na kailangang iligtas. Mabilis niyang hinubad ang kanyang lumang jacket at ibinalot ito sa nanginginig na dalaga. "Miss? Miss! Gising!" Pagtawag niya rito. Ngunit nanatiling sarado ang mga mata ng dalaga. Sa sandaling iyon naramdaman ni Anthony isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Hindi ito kaba dahil sa panganib, kundi isang uri ng pagkakakilanlan na ang gabing ito at ang babaeng ito ang magiging mitya ng pagbabago sa kanyang simpleng buhay sa gitna ng dagat kung saan ang langit at tubig ay nagtatagpo. Nagsimula ang isang kwentong hindi inaasahan ng tadhana. Nang magising naman si Isabela, bumungad sa kanya ang madilim at maamoy alat sa loob ng isang lumang bodega malapit sa pantalan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang kupas na bumbilya na panay ang kurap. Kinapa niya ang kanyang katawan. Nakasuot pa rin siya ng jacket na ibinigay ng estranghero. "Gising ka na?" Isang boses na malalim at kalmado ang umalingaw-ngaw. Pumasok si Anthony, bitbit ang isang baso ng mainit na kape at isang platito ng tinapay. Baka sa mukha ng binata ang pag-alala, ngunit nanatiling maingay at maingat ang kanyang mga galaw. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang asul na mga mata ni Isabela na puno ng takot at ang maitim at mapungay na mga mata ni Anthony, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng bodega. "Sino ka?" Nauutal na tanong naman ni Isabela. Ang kanyang boses na dati ay puno ng otoridad bilang isang Salvatore ay mahina at nanginginig. "Ako si Anthony. Anthony Cuevas." Sagot ng binata sabay abot ng kape. "Nakita kita sa bangka ko kagabi. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo pero ligtas ka rito. Hindi ka makikita ng kahit na sino." Habang umiinom si Isabela, unti-unting bumabalik ang alaala ng gabing iyon. Ang marangyang party sa mansyon, ang pagpilit ng kanyang ama na ipakasal siya sa isang negosyanteng doble ang tanda niya at ang kanyang desperadong pagtalon sa dagat upang tumakas mula sa ginintoang hawla. "Salamat," pagpapatuloy ni Isabela. "Hindi mo ba alam kung sino ako?" Ngumiti ng bahagya si Anthony, isang ngiting hindi inaalintana ang layo ng kanilang katayuan. "Para sa akin, ikaw ang babaeng nangangailangan ng tulong kagabi. Hindi na mahalaga kung sino ka. Bago ka napadpad sa bangka ko, ang mahalaga buhay ka." Natahimik naman si Isabela. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga tao sa paligid niya ay laging may hinihingi, pera, koneksyon o pabor. Gayon lang siya nakatagpo ng isang taong nagmamalasakit ng walang hinihintay na kapalit. "Kailangan ko magtago, Anthony." Pakiusap ni Isabela. "Kung makikita nila ako, ibabalik nila ako sa buhay na ayaw ko. Pwede mo ba akong payagang manatili rito hanggat hindi pa ako ligtas?" Tinitigan ni Anthony ang dalaga. Alam niyang peligroso ang kanyang ginagawa. Kung malalaman ng mga Salvatore na ang anak nila ay nasa poder ng isang hamak na mangingisda, siguradong katapusan na niya. Pero sa kabila ng panganib, may isang bahagi ng puso niya ang nagsabing ito ang tamang gawin. "Dito ka lang," pagtitiyak naman ni Anthony. "Pangako, poprotektahan kita hanggang kaya ko." Sa sandaling iyon, isang lihim na alyansa ang nabuo sa pagitan ng mga ngisda at ng tagapagmana. Isang lihim na magbabago sa takbo ng kanilang kapalaran. Lumipas ang 3 araw sa loob ng bodega para kay Isabela. Ang mga araw na ito ay mas makulay pa kaysa sa anumang bakasyon na nararanasan niya sa ibang bansa. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, nakikita niya ang isang mundo na lingid sa kanyang kaalaman, ang mundo ng totoong pagpapala. Tuwing madaling araw kapag umaalis si Anthony upang pumalaot, iniiwan niya kay Isabela ang isang basket ng prutas at tinapay. Nang sumapit naman ang 3 araw, hindi na mapakali si Isabela sa loob
Nang bumalik si Anthony mula sa dagat, laking gulat niya nang makita ang dalaga na abala sa paglilinis ng mga lumang lambat sa labas ng bodega. "Bakit ka lumabas?" tanong naman ni Anthony. Bagaman hindi niya maitago ang paghanga sa kasipagan nito. "Delikado, baka may makakita sa'yo." Tumayo naman si Isabela at pinagpagan ang kanyang kamay na may bahid ng alikabok. Nakakahiya namang kumain ng hindi man lang nakakatulong at saka masyadong tahimik sa loob. Ngumiti naman si Anthony. "Sanay ka sa marangyang buhay, hindi ba? Mahirap ang ganitong kondisyon." Umupo sila sa gilid ng pantalan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Doon nagbukas ng loob si Isabela. Ikinuwento niya ang bigat ng inaasahan sa kanya bilang isang Salvatore. Ang mga formal na hapunan, ang mga board meetings na hindi naman niya gusto at ang kasalang itinakda para sa kanya. "Sa mundong pinanggalingan ko, ang lahat ay may presyo, Anthony. Pati ang pagmamahal. Tinitingnan bilang isang transaksyon sa negosyo." Balungkot na sabi naman ni Isabela. Tumingin si Anthony sa malawak na dagat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap. "Para sa akin, ang pag-ibig hindi parang negosyo. Ito ay parang pangingisda. Kailangan ng pasensya, tamang panahon, at higit sa lahat, matapat ang puso. Hindi ito nakukuha sa dami ng pera." Sa sandaling iyon tila gumuho ang mataas na pader na kapagitan sa kanila. Ang langit na kinabibilangan ni Isabela at ang lupa na kinalalakhan naman ni Anthony ay nagtagpo. Napagtagpo ni Isabela na ang lalaking nasa harapan niya, ang lalaking may amoy dagat at pawis, ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaang hindi maibigay ng ginto. Ngunit hindi nila alam sa hindi kalayuan. May isang itim na sasakyan ang dahan-dahang bumabagtas sa daan patungo sa pantalan. Ang mga tauhan ni Don Salvatore ay abala sa paghahanap sa nawawalang tagapagmana. Ang tahimik na sandali ay nabahiran ng paparating na unos. Ang gabi ay tila nakikipagsabwatan sa dalawang pusong nagsisimulang magtulakan ang mga pader. Matapos ang mabigat na usapan tungkol sa kanilang magkaibang mundo, nagyaya si Anthony na maglayag saglit. Hindi para mamingwit, kundi para makalanghap ng sariwang hangin sa gitna ng karagatan. "Isabela, gusto mong makita ang pinakamagandang tanawin sa bayan natin?" Tanong ni Anthony habang iniabot ang kamay para tulungan ang dalaga na sumampa sa kanyang bangka. Tinanggap naman ni Isabela ang kamay ni Anthony. Sa sandaling naglapat ang kanilang mga palad, isang kuryenteng hindi maipaliwanag ang dumaloy sa kanilang dalawa. Habang tumatakbo ang bangka sa kalmadong dagat, ang liwanag ng buwan ay nagsisilbing spotlight na nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha. Nang marating nila ang gitna ng dagat, pinatay ni Anthony ang makina. Katahimikan, tanging ang marahang paghampas ng alon sa gilid ng bangka ang maririnig. "Ang ganda naman," bulong naman ni Isabela habang nakatingala sa mga bituin na tila abot kamay. Gayong ko lang naramdaman na malaya ako. Tumingin si Anthony sa dalaga. Sa liwanag ng buwan mas lalong lumitaw ang kanyang angking ganda, hindi bilang isang tagapagmana na nakasuot ng mamahaling alahas, kundi bilang isang babaeng payak at totoo. "Isabela," tawag ni Anthony. "Alam kong langit ka at lupa ako. Alam kong sa isang kurap, maaari kong bawiin sa akin ang mundo mo. Pero sa mga sandaling ito, dito sa gitna ng dagat, ikaw lang ang nakikita ko." Lumingon si Isabela kay Anthony, ang mga mata ay puno ng emosyon. "Anthony, hindi ko kailangan ang mundo ko kung wala ka roon." Dahan-dahang lumapit si Anthony. Hindi ito mabilis, hindi ito pabigla-bigla. Hinawi niya ang hibla ng buhok ni Isabela na tumatabing sa mukha nito, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglapat ang mga labi nila. Ang halik na iyon ay hindi lamang nagpapahayag ng paghanga. Ito ay isang panata, isang pangako na sa kabila ng agwat ng kanilang antas sa lipunan, ang pag-ibig nila ay totoo at wagas,
Sa gitna ng malawak na karagatan, ang mangingisda at ang tagapagmana ay nagkaisa. Isang sandali ng kaligayahan na tila walang katapusan. Ngunit ang langit na tila nagbabasbas sa kanila ay nagbabadya rin sa sampang. Natagpuan na ng mga tauhan ni Don Salvatore ang gamit na naiwan ni Isabela sa bodega. Ang kanilang lihim ay unti-unti niyang nabubunyag. Habang nasa gitna ng karagatan at lasing na sa tamis ng unang halik, hindi na malayan ni Anthony at Isabela ang unti-unting pagbabago ng panahon. Ang kalmadong dagat ay nagsimulang maging alon at ang payapang paligid ay nabahiran ng matalim na tensyon na dala ng papalapit na panganib. Pagdaon ng bangka sa pantalan, sinalubong sila ng mga ilaw na nakasisilaw. Hindi lamang mga lokal na mangingisda ang naroroon. 3 itim na SUV ang nakaparada sa pangpang at sa paligid nito ay ang mga lalaking nakasuot, mga tauhang kilala bilang mga anino ni Don Salvatore. Isabela! Isang malakas at matigas na tinig ang umalingaw-ngaw. Ito ay si Don Salvatore, kasama ang ilan sa mga armadong gwardya. Ang mukha ng Don ay puno ng galit na hindi kayang ikubli ng anumang mamahaling damit. Agad na humarang si Anthony sa harapan ni Isabela. Pagprotekta sa kilos na kusang lumabas mula sa kanyang pagkatao. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw ni Anthony, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa pagkabigla, ngunit nanatiling matatag. "Anthony, itigil mo na ito." Bulong naman ni Isabela sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot na hindi para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng binata. Lumapit naman ang Don. Bawat hakbang ay may bigat na kapangyarihan. "Akala mo ba may itatago mo ang anak ko sa loob ng bodega na ito, mangingisda? Pinaglalaruan mo ang apoy. Hindi mo alam kung anong uri ng pamilya ang kinakalaban mo." "Hindi ko siya pinaglalaruan, Don." Matapang na sagot naman ni Anthony. Diretso ang mga mata sa matanda. "Iniligtas ko siya dahil kailangan niya ng tulong. At kung ang pagtulong ko sa kanya ang dahilan para tawagin ninyo akong kalaban, handa ko ho iyong harapin." Ang mga tauhan ni Don Salvatore ay naglabas ng kanilang mga kagamitan, handang sugpuin ang kahit anong pagtatangka ni Anthony. Ang buong pantalan na dati ay lugar ng payak na hanap buhay ay naging entablado ng isang malupit na katotohanan. Sa mundong ito, ang mahirap ay laging may hangganan, habang ang mayaman ay may hawak ng susi sa lahat. "Isabela, sumama ka sa amin." Utos ng Don, "At ikaw?" Baling niya kay Anthony, "Ang kabutihang loob mo ay magiging mitya ng sarili mong pagbagsak." Pinilit na hilahin ng mga tauhan si Isabela sa kabila ng pagpupumiglas ng dalaga. Wala siyang laban sa dami ng mga armadong tao. Ang huling nakita ni Anthony bago tuloy ang isakay si Isabela sa mamahaling sasakyan ay ang mga luha sa mata ng dalaga at ang pangakong hindi binibigkas ng mga labi nito. Naiwan si Anthony sa dilim ng pantalan. Hawak ang isang maliit na kwintas na nalaglag ni Isabela habang kinakaladkad papalayo. Ang dagat ay humahampas na ngayon ng malakas sa pangpang. Tila nakikiramay sa sakit na nararamdaman ng isang pusong pinaglayo ng tadhana. Hindi matanggap ni Anthony ang nangyari. Ang pait ng pagkakalayo sa kanila ni Isabela ay nag-aalab sa kanyang dibdib, na nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi akalaing magagawa: ang pumasok sa teritoryo ng mga Salvatore. Sa kabila ng babala ng mga kaibigan at babala ng sariling isip, nagtungo si Anthony sa mansyon ng mga Salvatore sa kabilang bahagi ng bayan. Ang gate pa lamang ay tila isang pader na nagsasabing, "Hindi ka nabibilang dito." "Anong ginagawa mo rito, mangingisda?" Hamon naman ng isang gwardiya sa gate. "Nandito ako para kay Isabela." Sigaw naman ni Anthony. Hindi pa siya nakakatanggal sa pagpupumiglas. Isang grupo ng mga tauhan ang lumabas mula sa loob ng mansyon. Hindi na ito ang mga gwardiya na nagbabantay lamang. Ito ang mga enforcer ni Don Salvatore.
Sa isang kisap mata naramdaman ni Anthony ang matigas na suntok sa kanyang sikmura at mukha. Hindi lumaban si Anthony dahil sa nais niyang manakit, kundi dahil sa nais niyang pumasok ngunit masyadong malakas ang mga ito. Bumagsak siya sa semento, duguan at bugbog sarado. Sa gitna ng kanyang pagkahilo nakita niya ang isang pamilyar sa bintana sa ikalawang palapag. Nakadungaw roon si Isabela. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at takot. Gusto siyang takbuhan ng dalaga, ngunit may mga gwardyang humahawak sa mga braso nito. "Hayaan niyo siya!" Sigaw ni Isabela mula sa bintana. Ang kanyang boses ay garalgal sa iyak. Bumuka sa malaking pintuan ng mansyon at lumabas si Don Salvatore na may hawak na tungkod. Tinitigan niya ang duguan at nakahandusay na si Anthony. "Ito ba ang akala mong pag-ibig?" Tanong naman ng Don na may halong pangungutya. Isang sugatang lalaki na hindi kayang protektahan ng sarili? Sa tingin mo ba, ito ang lalaking karapat-dapat para sa anak ko? Tumingin ka sa paligid mo, Anthony. Ang mundo mo ay dagat na puno ng pating. At ang mundo ko ay langit na puno ng agila. Hindi sila kailanman magtatagpo. Dinala ng mga tauhan si Anthony palabas ng gate at inihagis siya sa gilid ng kalsada na parang basurang walang halaga. Nang maramdaman ni Anthony ang lamig ng lupa at ang hapdi ng kanyang sugat, ang galit ang nangibabaw sa kanya, kundi isang matinding paninindigan. Pinunasan niya ang dugo sa labi at tumingin sa mataas na pader na mansyon. Hindi pa tapos ito. Bulong niya sa sarili. Hindi titigil hanggat hindi ko napapatunayan na ang pag-ibig ay hindi nakadepende lang sa kung ano ang mayroon tayo, kundi sa kung ano ang kaya nating ipaglaban. Sa gabing iyon na pagbago ang layunin ni Anthony. Ang dating mangingisda na naghahanap lang ng panggastos sa pamilya ay naging isang lalaking may mismong patunayan ang kanyang halaga. Ang halaga ng kanyang pag-ibig. Makalipas ang ilang araw ng pagpapagaling mula sa sugat na tinamo sa mansyon, hindi pinili ni Anthony na magtago o sumuko. Sa halip ginamit niya ang kanyang koneksyon sa pantalan upang malaman kung kailan lalabas ang Don. Nalaman niyang may dadaluhang charity gala ang mga Salvatore sa isang prestihiyosong hotel sa bayan. Doon hinarap ni Anthony ang Don sa harap ng maraming negosyante at maimpluwensyang tao. Bagaman hindi siya nakasuot ng tuksido, bitbit niya ang kanyang dangal bilang isang lalaking may prinsipyo. "Don Salvatore," tawag naman ni Anthony sa gitna ng bulwagan na nagdulot ng pagkagulat sa lahat ng mga panauhin. Bumaling ang matanda, nanliit ang mga mata. "Ikaw na naman? Hindi ka ba talaga nadadala sa huling beses?" "Hindi ako narito para manggulo." Diretsyong sagot naman ni Anthony na hindi alintana ang mga matatalim na tingin ng mga gwardya. "Narito ako para hamunin kayo." Nagtawanan naman ang mga negosyanteng nakapaligid. Ngunit nanatiling seryoso ang mukha ni Anthony. "Anong ipinaglalaban mo? Ang pagiging mangingisda mo?" Pangungutya naman ng Don. "Ang pangarap ko." Sagot naman ni Anthony. "Gusto kong maging piloto. Hindi para makipagkompetensya sa yaman ninyo, kundi para patunayan na ang taong nagmula sa ibaba ay may kakayahang lumipad ng mataas. At sa oras na maabot ko ang pangarap na yon, hihingin ko ang kamay ng inyong anak. Hindi bilang isang mangingisda, kundi bilang isang lalaking kapantay na ang inyong katayuan sa lipunan." Tumawa ng malakas ang Don. "Piloto? Ang pag-aaral niyan ay nangangailangan ng milyon-milyon. Saan ka kukuha ng pera? Sa paghuli ng isda? Huwag kang magpatawa, Anthony. Ang mundo ay hindi nakabantay sa pangarap lang. Nakabantay ito sa realidad. Kung gayon, tanggapin ninyo ang hamon ko." Hamon naman ni Anthony. "Bigyan niyo ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Kung magtatagumpay ako, bibigyan ninyo ako ng pagkakataong ligawan si Isabela ng malaya. Kung mabigo ako, lalayo ako habang buhay." Tinitigan siya ng Don ng matagal. Sinuri kung may bahid ng pag-alinlangan sa kanyang mga mata.
Nakita na matanda ang apoy ng determinasyon na bihira niyang makita sa mga taong nabubuhay lamang sa pera. Sige. Matigas na sagot naman ng Don. Bibigyan kita ng 5 taon. Sa loob ng panahong yon, ipakita mo sa akin na kaya mong itayo ang sarili mong imperyo at maging piloto na hinahangaan ng lahat. Kung hindi mo magagawa, kalimutan mo ang pangalan ng anak ko. Tumalikod ang Don ngunit bago pa niya, binigyan si Anthony ng huling sulyap na puno ng paghahamon. Alam ni Anthony na napakahirap ng landas na tatahakin niya. Ngunit para kay Isabela, ang bawat balakid ay nagsisilbing hagdan patungo sa langit. Pagkatapos ng paghamon ng Don, nagbago ang buhay ni Anthony. Ngunit sa kabilang panig ng bayan sa loob ng ginintuang hawla na mansyon ng mga Salvatore, si Isabela ay nababalot na matinding kalungkutan. Hindi siya pinapayagang lumabas. Ang kanyang cellphone ay kinuha at ang mga gwardya ay nakabantay sa bawat galaw niya. Nang gabing iyon habang nakadungaw sa bintana, nakita niya ang ama na kausap ang kanyang kanang kamay. Narinig ni Isabela ang usapan, ang hamon ni Anthony sa Don. 5 taon? Baliw ba siya? Bulong naman ni Isabela sa sarili. Ngunit sa gitna ng pagkabigla, isang init ang dumaloy sa kanyang dibdib. Ipinaglalaban niya ako. Kinabukasan gumawa ng matapang na hakbang sa Isabela. Alam niyang hindi niya matatakasan ang ama ng tuluyan, ngunit hindi siya maaaring manahimik lang. Hinarap niya ang ama sa hapagkainan. Papa, narinig ko ang usapan ninyo tungkol sa hamon ni Anthony. Panimula naman ni Isabela. Hayaan mo ang lalaking yun, Isabela. Isang hamak na mga ngarap na hindi kailanman magtatagumpay. Sagot ng Don nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Hindi sa mga ngarap lang. Matigas na sagot naman ni Isabela. Siya ang lalaking nakakita sa akin bilang tao. Hindi bilang isang tropeyo o business asset. Kung mahal mo talaga ako, hayaan mo ako magkaroon ng sarili kong buhay. Hayaan mong magtrabaho ako, Papa. Hayaan mong matuto ako ng totoong halaga ng salapi. At hayaan mong hintayin ko siya. Hindi ka magtatrabaho. Ang isang Salvatore ay hindi namamasukan. Bulyaw naman ng Don. Kung hindi mo ako papayagang maging malaya, mawawala ang anak mo ng tuluyan, Papa. Mariing banta naman ni Isabela. Nagkaroon ng tensyon sa hapag. Sa unang pagkakataon nakita ng Don ang determinasyon sa mga mata ni Isabela na hindi niya kailanman nakita. Napilitan ang Don na pumayag. Ngunit sa ilalim ng mabigat na kondisyon, kailangang manatili si Isabela sa loob ng mansyon. Ngunit papayagan siya mag-aral ng business management sa isang online program at pamahalaan ng isang maliit na sangay ng kanilang kumpanya mula sa bahay. Para kay Isabela ito na ang unang hakbang. Kailangan kong maging matagumpay para hindi na niya kailangan gawin ang lahat ng sakripisyo na mag-isa. Samantala sa pantalan sinimulan na rin ni Anthony ang kanyang pagbabago. Ibinenta niya ang kanyang bangka, ang kaisa-isang ari-arian na nagbibigay sa kanila ng pagkain para makapag-enroll sa isang aviation training center. Alam niyang marami ang magsasabing siya ay nagsusugal, ngunit para kay Anthony, hindi ito sugal. Ito ay pagtaya para sa kinabukasan nila ni Isabela. Ang magkahiwalay na desisyon ni na Anthony at Isabela ay ang unang seryosong hakbang sa kanilang mahabang paglalakbay. Pareho silang lumalaban. Siya sa dagat at hangin at sa Isabela naman sa korporasyon at sa sarili niyang ama. Ang buhay ni Anthony ay naging isang walang katapusang cycle ng sakripisyo. Umaga pa lang bago sumikat ang araw na sa training center na siya. Pagkatapos ng klase, tumatakbo siya papunta sa isang logistic company malapit sa pantalan upang magtrabaho bilang dock loader. Ang mabibigat na trabahong nagbibigay sa kanya ng sapat na kita para sa kanyang matrikula at pagkain ng kanyang pamilya. Gabi-gabi pag uwi niya bagsak ang kanyang katawan
Ang kanyang mga balikat ay manhid na sa bigat ng mga kargamento at ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa pagbabasa ng mga manual na pagpapalipad. "Kuya, magpahinga ka naman," pagsusumamo ng kanyang bunsong kapatid habang nakikita ang dugo at mga gasgas sa kamay ni Anthony. "Kunting tiis pa, bunso. Kapag naging piloto na ako, hindi na tayo magtitiis sa ganito," sagot niya habang pinipilit na ngumiti sa kapatid. Sa kabilang banda, si Isabela ay hindi rin nagpapahinga. Sa likod ng mga pintuan ng mansyon, ginagamit niya ang bawat oras ng pag-aaral ng business management. Hindi lang siya nag-aaral, nagbabasa siya ng lahat ng dokumentong may kaugnayan sa kumpanya ng kanyang ama. Natuklasan niya ang mga butas ng sistema ng kanilang mga competitors. Impormasyong gagamitin niya balang araw upang makapagsarili. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay ang pananahimik. Walang komunikasyon. Ang mga security ng Don Salvatore ay nagbabantay sa bawat device na ginagamit ni Isabela. Isang gabi sa gitna na matinding pagod, nakahanap si Anthony ng paraan. Gamit ang lumang radyo na ginagamit niya noon sa bangka, sinubukan niyang mag-broadcast sa isang frequency na alam niyang paminsan-minsan pinakikinggan ng mga security sa logistics center ng mga Salvatore. Isang frequency minsan lang niya ginagamit ni na Isabela noong mga unang araw nila sa Pantalan. "Isabela, kung naririnig mo ako, kumapit ka lang. Ang bawat pagod ko ay para sa ating dalawa. Hindi ako titigil." Bulong niya sa mikropono, boses na punong-puno ng pangungulila. Sa kabilang dulo sa loob ng kanyang silid, hawak ni Isabela ang isang transistor radio na lihim niyang itinago sa ilalim ng kaba. Nang marinig niya ang boses ni Anthony, bumagsak ang isang patak ng luha sa kanyang pisngi. Hindi siya sumagot dahil alam niyang delikado. Ngunit ang boses ni Anthony ang naging mitya para mas magpursige siya. Sa mundong pinaghihiwalay ng status, ang pagmamahalan nila ay naging isang tahimik ngunit matibay na pundasyon. Habang si Anthony ay bumubuo ng kakayahan sa hangin, si Isabela naman ay bumubuo ng talino sa negosyo. Ang dalawang magkaibang landas ay unti-unti nang nagtatagpo patungo sa iisang destinasyon, ang kanilang kalayaan. Ang buwan ng Agosto ay nagdala ng isang malupit na bagyo sa Batangas. Ang mga kalsada ay lubog sa baha at ang mga biyahe sa Pantalan ay itinigil. Ngunit para sa isang trainee pilot na tulad ni Anthony, ang bawat araw na nawawala sa training ay isang malaking dagok sa kanyang pangarap. Dahil sa pangangailangan, magpadala ng gamot para sa kanyang nagkasakit na ina at ang pangangailangan makapunta sa school niya para sa isang mahalagang simulation test, nagpasya naman si Anthony na sumuong sa masamang panahon. Ginamit niya ang lumang bangka, ang kanyang pinsan upang tawirin ang bahagi ng dagat na hindi gaanong inaabot ng malakas na alon. "Anthony, huwag ka nang tumuloy, mapanganib!" Sigaw naman ng kanyang pinsan. "Kailangan ko itong gawin, kumpare. Ito na ang huling simulation ko para sa final flight exam ko," sagot naman ni Anthony habang sinusubukan paandarin ang makina. Sa gitna ng dagat, ang kalikasan ay nagpakita ng bangis. Isang malaking alon ang humampas sa maliit na bangka, dahilan upang tumaob ito sa isang iglap. Nalubog si Anthony sa madilim at malamig na tubig. Ang bigat ng kanyang mga gamit sa backpack, mga libro at manual ang humila sa kanya pababa. Sinubukan niyang lumangoy pa itaas, ngunit isang malaking debris naman ang tumama sa kanyang binti. Nawalan siya ng malay. Ang balita ng paglubog ng bangka at ang pagkawala ni Anthony ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Sa loob naman siya ng mga Salvatore, narinig ni Isabela ang balita mula sa radyo ng mga gwardya. "Nabalitaan niyo ba? Yung mangingisdang nagkahamon sa atin kay Don, nawawala sa gitna na bagyo. Malamang ay nalunod na," ani ng isang gwardya na may halong pangungutya. Nanlamig naman si Isabela. Ang kanyang mundo ay tila huminto. Walang pag-alinlangan, binaliwala niya ang mga gwardya at tumakbo palabas ng mansyon sa gitna ng malakas na ulan. Alam niyang ito ang huling pagkakataon upang iligtas ang taong nagbigay ng dahilan sa kanyang panghinga. "Anthony, huwag kang susuko.
Pakiusap, lumaban ka. Bulong niya sa sarili habang tinatahak ang maputik na daan patungo sa pantalan. Walang pakialam kung anong parusa ang naghihintay sa kanya sa pag-uwi. Ang tadhana ay nagbabadyang maghiwalay sa kanilang, ngunit ang pag-ibig na itinanim nila sa gitna ng paghihirap ay tila isang angkla na hindi kayang baliin ng anumang bagyo. Ang bawat hakbang ni Isabela sa maputik na daan patungo sa pangpang ay isang matinding paghahamon sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay lubog na sa putik at ang kanyang damit ay basang-basa na sa ulan, ngunit hindi iyon alintana ng dalaga. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Anthony. Nang makarating siya sa pantalan, nakita niya ang mga rescue team na tumigil na dahil sa sobrang lakas ng hangin. Galit at desperasyon ang nanaig sa kanya. "Bakit kayo huminto? Hanapin niyo siya!" Sigaw ni Isabela sa mga mangingisda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. "Magbabayad ako ng kahit magkano. Hanapin niyo si Anthony!" Ang mga mangingisda ay nagtinginan. Hindi makapaniwala na ang isang Salvatore ay nakikipagkrusada sa ulan para sa isang hamak na mangingisda. Hindi na siya ang kilalang goddess Heiress. Sa paningin nila ngayon, siya ang isang babaeng desperadong mahanap ang kanyang minamahal. Hindi na siya naghintay, sumakay siya sa isa sa mga natitirang bangka, kasama ang isang matandang mangingisda na nakakaalam ng mga lihim na daloy ng dagat. "Iha, delikado ang alon ngayon. Baka ikaw naman ang mamatay," paalala na matanda. "Kung hindi ko siya mahahanap, wala ring saysay ang buhay ko," sagot naman ni Isabela ng may paninindigan. Habang naglalayad sa gitna ng unos, inalala ni Isabela ang bawat sandali nila ni Anthony. Ang halik sa ilalim ng buwan, ang mga pangako sa loob ng bodega, at ang sakripisyo ng binata para sa kanyang pangarap. Naisip niya ang kalupitan ng kanyang ama at ang pagtrato nito sa mga taong nasa labas. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang tunay na bigat ng buhay ng pamilya ni Anthony. Isang buhay na laging nakasalalay sa dagat, sa gutom at sa pagod. Matapos ang ilang oras na paghahanap, nakita nila ang isang maliit na bahagi ng bangka ni Anthony na nakalutang sa malayong bahagi ng Isla Verde. "Doon, tingnan mo," turo na matandang mangingisda. Habang papalapit sila, ang puso ni Isabela ay parang sasabog sa kaba. Nang itutok nila ang liwanag ng flashlight sa pangpang, nakita niya ang isang hugis na nakahandusay sa buhanginan. Isang lalaking puno ng sugat at dumi at hindi gumagalaw. "Anthony!" sigaw ni Isabela habang tumatalon mula sa bangka patungo sa pangpang. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Isabela ang kanyang ranggo, ang kanyang pangalan at ang mga banta ng kanyang ama. Ang tanging mahalaga ay ang lalaking dinala niya sa kanyang mga bisig. Ang lalaking naging inspirasyon niya para lumaban sa sarili niyang pamilya. Ang hangin sa isla ay nanuot sa buto, ngunit hindi iyon naramdaman ni Isabela. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mahinang pintig ng pulso ni Anthony sa ilalim ng mga daliri niya. Basang-basa at puno ng pasa ang katawan ng binata, ngunit humihinga ito. "Anthony, gumising ka. Please. Huwag mo akong iiwan." Hikbi naman ni Isabela habang sinusubukang patuyuin ang mukha ng binata gamit ang kanyang sariling damit. Unti-unting idinilat naman ni Anthony ang kanyang mga mata. Malabo ang paningin niya at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila pinukpok ng martilyo. Nang maging malinaw ang paligid, hindi siya makapaniwala sa nakita. Ang babaeng nasa harapan niya ay ang pinakamaganda, ngunit wala na ang kinang ng kanyang mamahaling damit. Si Isabela ay puro putik, basang-basa at ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. "Isabela?" Paus na tawag naman ni Anthony. "Bakit ka nandito? Delikado." "Wala akong pakialam sa panganib, Anthony," sagot naman ni Isabela. Ang boses ay puno ng halo-halong pait at ligaya. "Pinili mong ipaglaban ang pangarap mo. Pinili mong ipaglaban ako. Hindi mo ako pwedeng iwanan ng ganoon lang." Dahan-dahang napaupo naman si Anthony. Daing ang sakit sa kanyang binti. Inalalayan siya ni Isabela. Hinayaan niyang isandal ng binata ang kanyang ulo sa balikat nito.
Sa gitna ng katahimikan ng isla, habang ang ulan ay unti-unti nang humuhupa, muling nagtagpo ang kanilang mga palad. Akala ko hindi na kita makikita. Bulong ni Isabela habang hinahaplos ang pisngin ni Anthony. Hindi ako mawawala. Tugon naman ni Anthony. Dito sa islang ito, walang Don Salvatore, walang mansyon, walang pera. Tayo lang. Sa sandaling iyon napagtanto ni Anthony na ang pag-ibig ni Isabela ay hindi lamang isang simpleng damdamin. Ito ay isang uri ng katapatan na kayang bumagtas ng dagat at bumangga ng bagyo. Doon sa dalampasigan habang ang bukang liwayway ay unti-unting sumisilip, sa abot tanaw muli silang nagsumpaan. Hindi sila uuwi para sumuko. Uuwi sila para manalo. Kailangan natin bumalik. Sabi ni Anthony pilit na tumatayo kahit nanginginig ang kanyang binti. Kailangan kong matapos ang simulation na iyon. Kailangan kong maging piloto para sa atin. Tumango naman si Isabela. Tutulungan kita. Lahat ng kailangan mo ibibigay ko. Hindi lang bilang tagapagmana, kundi bilang katuwang mo sa buhay. Bago pa sila makaalis ng isla, isang ingay ng motor ng bangka ang umalingaw-ngaw. Hindi ito ang mga mangingisda. Ito ang mga tauhan ni Don Salvatore na sumunod sa bakas na iniwan ni Isabela mula sa mansyon. Ang kanilang matamis at tahimik na sandali ay nabahiran muli ng banta ng realidad. Matapos ang maikling pagtatagpo sa isla, nakahanap ng pagkakataon sina Anthony at Isabela na makabalik sa bayan sa pamamagitan ng pagdaan sa mga lihim na daluyan ng tubig na tanging mga lokal na mangingisda lang ang nakakaalam. Sa tulong na matandang mangingisda na tumulong kay Isabela, nakaiwas sila sa mga tauhan ng Don. Pagbaba nila sa pangpang, hindi sila nagpakita sa publiko. Dahil alam ni Anthony na kung makikita siya, tiyak na dadalhin siya sa hospital at hindi na siya makakahabol sa kanyang final exam. Anthony, kailangan mo magpahinga. Grabe ang sugat mo sa binti. Nag-aalalang sabi ni Isabela habang sinusubukang gamutin ang sugat ng binata sa isang abandonadong storage shed sa dulo ng bayan. Kaya ko ito, Isabela. Ito na ang huling hakbang. Pagka nakapasa ako sa board exam na ito, lisensyado na akong piloto. Matigas na sagot naman ni Anthony habang isinusuot ang kanyang uniforme. Napuno naman siya, pero pilit niyang pinaputi ang perang kailangan natin para sa kinabukasan natin ay nakasalalay sa paglipad ko. Sa kabila ng panghihina, pilit na tumayo si Anthony. Sa tulong ni Isabela narating niya ang testing center. Ang kanyang binti ay nakabenda ng maigi at nakatago sa ilalim ng kanyang pantalon. Bawat hakbang ay isang matinding pagsubok ng ligaya. Bawat pintig ng kanyang puso ay para kay Isabela. Habang nasa loob ng silid-aralan para sa pagsusulit, si Isabela naman ay abala sa labas gamit ang kanyang tablet at ang kaalamang nakuha niya sa pag-aaral ng negosyo ng kanyang ama. Lihim siya nag-apply ng scholarship, grant para sa mga aspiring pilot na magaling sa logistic gamit ang pangalang A. Cuevas. Alam niyang hindi ito magiging madali pero hindi siya pwedeng tumunganga lang. Paglabas ni Anthony mula sa testing center, pagkalipas ng 6 na oras, halos hindi na siya makalakad. Agad siyang sinalubong ni Isabela. Kumusta? Tanong ng dalaga. Ngumiti naman si Anthony. Ang unang tunay na ngiti matapos ang ilang linggong paghihirap. Nagawa ko. Binigay ko ang lahat na makakaya ko. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali, isang itim na kotse ang huminto sa harap nila. Bumaba ang Don. Hindi na mukhang galit kundi puno ng seryosong pagtataka. Isabela, umuwi ka na. At ikaw, Anthony, huwag mong akalain na tapos na ang lahat dahil lang nakapag-exam ka. Babala na matanda bago sumakay muli sa sasakyan. Alam ni Anthony na hindi pa tapos ang laban. Ang susunod na yugto ay ang paghihintay ng resulta at ang banta ng Don na hindi titigil sa paghaharang sa kanyang mga pangarap. Habang naghihintay ng resulta, ang bawat araw ay tila isang taon para kina Anthony at Isabela. Hindi na sapat ang pananagulang
Kailangan na nila ng pondo para sa flight training hours, ang huling yugto bago tuluyang maging lisensyadong piloto. Si Isabela na dati ay hindi alam kung papaano magluto ng kanin, ay natuto. Nang mamuhay ng isang simple, lihim siyang nag-apply bilang tutor ng mga batang anak ng mga kapwa negosyante ng kanyang ama. Dahil sa kanyang talino at kagalingan sa iba't ibang lingwahe, mabilis siyang sumikat. Ang kinikita niya ay inilalagay niya sa isang lihim na bank account para sa pag-aaral ni Anthony. Isang gabi habang nag-aabang si Isabela sa isang park para sa kanyang huling tutoring session, nakita niya ang isang fundraising gala ng isang malaking kumpanya ng eroplano. Dito nag-aalok sila ng sponsorship para sa mga exceptional pilot trainees. Dito rin niya nakita ang kanyang ama, kasama ang ilan sa mga investor. Alam ni Isabela na delikado ngunit kailangan niyang gawin ito. Pumasok siya sa gala na nakasuot ng simpleng damit. Nagpanggap na kinatawa ng isang maliit na logistic firm. Sa harap ng maraming tao, nagbigay siya ng isang makapigil hiningang presentation tungkol sa future of the Philippines logistic. Ang husay niya ay nagpa-impress sa mga investor. "Napakagaling ng iyong idea, Ms. Salvatore," sabi ng isang senior executive ng airlines. "Gusto naming i-sponsor ang isang trainee na may kaparehong vision sa'yo. May kilala ka ba?" Tumingin si Isabela sa kanyang ama na nasa hindi kalayuan. Nanlilisik ang mga mata. Huminga ng malalim si Isabela. "Opo, ang pangalan po niya ay si Anthony Cuevas. Siya ang pinakamahusay na trainee na kilala ko." Nang umuwi si Isabela, sinalubong siya ng kanyang ama sa loob ng mansyon. "Anong ginawa mo? Pinapahiya mo ako sa mga kasosyo ko?" "Hindi ko kayo pinahihiya. Ipinapakita ko lang na ang mga Salvatore ay may malasakit sa mga taong may pangarap." Matapang na sagot naman ni Isabela sa ama. Dahil sa ginawa ni Isabela, naputol ang kanyang allowance at tuluyan na siyang hindi pinayagang lumabas. Ikinulong siya sa kanyang silid, ngunit hindi nagsisisi si Isabela. Alam niyang ang pangalan ni Anthony ay nasa listahan na ng mga scholarship at nominees. Samantala si Anthony na wala pa ring alam sa sakripisyo ni Isabela ay patuloy sa pagtatrabaho sa pantalan. Ngunit isang gabi, tinawagan siya ng isang opisyal sa airline. "Mr. Cuevas, ikaw ang napili para sa aming sponsorship program. Bukas, kailangan mong pumunta sa aming headquarters para sa final briefing." Sa kabila ng gutom at pagod, napaluhod si Anthony sa pantalan. Alam niyang may isang taong nagtatrabaho sa dilim para sa kanyang liwanag. Habang papalapit ang araw ng final briefing ni Anthony, hindi naging maganda ang reaksyon ng mga karibal ni Don Salvatore. Nabalitaan ng mga competitors ng mga Salvatore na ang isang hamak na mangingisda ay nakakuha ng prestihiyosong sponsorship mula sa malaking airlines. Para sa kanila, ito ay oportunidad upang siraan si Don Salvatore na ang kanyang sariling anak ay sumusuporta sa isang walang kwentang tao. Isang araw habang nasa training center si Anthony, biglang dumating ang mga tauhan ng internal affairs ng airline. May hawak silang mga dokumentong di umano'y ebidensya ng pandaraya ni Anthony sa kanyang training hours. "Mr. Cuevas, may nagsumbong ng iyong mga flight logs at peke. Sinabi nilang binayaran mo ang iyong mga instructor para maipasa ka." Pagtataray ng isang opisyal. Natigilan naman si Anthony. "Hindi totoo yan. Lahat ng ginagawa ko ay bunga ng pawis at pagpupursige. Hanggat hindi namin ito naiimbestigahan, suspendido ang iyong sponsorship." Matigas na sagot naman ng opisyal. Hindi alam ni Anthony na ang mga dokumentong iyon ay gawa-gawa ng mga karibal ng Don na nais gamitin ang pangalan ni Anthony para sirain ang kredibilidad ni Isabela sa harap ng board of directors ng kumpanya ng kanyang ama. Gusto nilang ipakita na si Isabela ay naglalagay ng pondo sa isang taong kriminal o manloloko. Sa loob ng mansyon, nalaman ni Isabela ang balita mula sa kanyang mga lihim na koneksyon. Hindi siya natakot, sa halip, nag-alab ang kanyang galit. Alam niyang ang tanging paraan para malinis ang pangalan ni Anthony ay ang pagharap sa board at paglalabas ng mga tunay na records na siya mismo ang nag-ayos at nag-monitor.
Kailangan makausap ko si Anthony. Bulong niya. Ginamit niya ang natitira niyang social status. Nakiusap siya sa isang tapat na katulong na magpadala ng mensahe sa training center. Sabihin mo sa kanya, huwag siyang susuko. Ang katotohanan ay pinakamalakas na sandata. Sa kabila ng paninira na natiling nakatayo si Anthony, sa gitna ng pangungutya ng ibang mga trainee at ng takot sa kanyang puso, hindi siya nagpaapekto. Sa loob ng kanyang silid, kinuha niya ang lahat ng kanyang mga logbooks at photo ng bawat oras na nagtatrabaho siya sa dagat at sa training. Hindi nila pwedeng nakawin ang pangarap ko. Matapang na sabi ni Anthony sa kanyang sarili. Alam niyang na mga sumunod na araw, kailangan niyang harapin ang investigation panel. Hindi na lang ito tungkol sa pagiging piloto. Ito ay tungkol sa kanyang dangal at sa pagmamahal niya kay Isabela na pilit nilang ginagawang mitya ng kahihiyan. Ang araw ng pagdinig ng investigation panel ng airlines ay naging parang paglilitis sa isang korte. Ang bulwagan ay puno ng mga board members, nakakunot ang noo at sa silid ay naroon ang mga karibal ni Don Salvatore na naghihintay na makita ang pagbagsak ni Anthony. Pumasok si Anthony sa silid. Hindi siya nakayuko bagaman simple ang kanyang kasuotan. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Nang tanungin siya tungkol sa mga picking logs, hindi siya nagpaliwanag na parang bulaklak. Ang mga logs na ito ay hindi peke. Panimula ni Anthony habang inilalabas ang kanyang mga dokumento. Ang mga resibo ng pagtatrabaho sa pantalan, mga time card ng kanyang part-time jobs at mga litrato ng kanyang mga flight simulation. Lahat ng oras na ginugol ko sa training ay binayaran ko ng pagod. Ang bawat sentimong ginagastos ko ay galing sa pagiging mangingisda at pagbubuhat ng mga kargamento. Nagbulungan ang mga board members pagkatapos bumukas ang pintuan at pumasok si Isabela. Hindi na siya ang babaeng sumusunod sa dikta ng kanyang ama. May bitbit siya mga legal na dokumento at certified records mula sa aviation school na nagpapatunay sa dedikasyon ni Anthony. Narito ang mga tunay na talaan. Deklara naman ni Isabela sa harap ng lahat. Hindi lang ako narito bilang taga-suporta ni Anthony, kundi bilang isang stakeholder na may hawak ng ebidensya ng malisyosong pag-atake sa kanyang reputasyon. Sa harap ng panel, inilahad ni Isabela ang koneksyon ng mga karibal na nag-embento ng mga paratang. Namutla ang mga taong nag-akusa kay Anthony. Ang matalinong paglalatag ni Isabela sa katotohanan ay hindi matutumbasan ng pera. Hindi ko ito ginagawa dahil sa emosyon. Pagtatapos ni Isabela, tinitigan ang mga board members ng diretso sa mga mata. Ginagawa ko ito dahil ang isang airlines na tulad ninyo ay dapat nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong may tunay na kakayahan, hindi sa mga taong may pinakamalalim na bulsa. Matapos ang maikling deliberation, inanunsyo ng panel na malinis ang pangalan ni Anthony. Ibinasura ang mga paratang laban sa kanya. Ang sponsorship ay hindi lang ibinalik, mas lalo pa itong pinalawig. Sa labas ng gusali, sinalubong ni Anthony si Isabela. Hindi sila nagsalita ng matagal, niyakap lang ni Anthony ang dalaga na mahigpit. Nagawa natin. Bulong naman ni Anthony. Hindi lang tayo. Sagot naman ni Isabela. Luhaan ngunit nakangiti. Patunay ito na tapat ang pagmamahalan. Kapag ipinaglalaban ng talino at sipag, walang kinatatakutang pader. Ang tagumpay nila ay hindi lang tagumpay ng pag-ibig. Ito ang pagpapakita sa buong bayan na ang langit at lupa ay kayang pagtagpuin ng dalawang pusong hindi marunong sumuko. 5 taon ang nakalipas matapos ang matinding pagsubok na nagpabago sa kanilang mga buhay. Ang Batangas ay hindi na lamang kilala sa mga pangpang at fishing boat. Ito ay naging sentro ng isang modernong logistic. Si Anthony Cuevas, ang dating hamak na mangingisda, ay isa na ngayong ikinagalang na kapitan ng eroplano. Ang kanyang kwento mula sa pagbuhat ng kargamento sa pantalan hanggang sa paglipad sa itaas ng mga ulap ay naging inspirasyon sa maraming kabataan ng kanilang bayan. Hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Ang kanyang kumpanya ay prioridad na kumuha ng mga anak ng mga mangingisda para sa scholarship program. Isang gabi sa isang
napakagandang granding gala na dinaluhan ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa, naganap ang isang pangyayaring hindi inaasahan. Ang entablado ay napuno ng ilaw. Si Anthony nakasuot ng kanyang formal na uniforme ng piloto at tumayo sa harap ng maraming tao, kabilang na ang mga board members at mga salvatori. Noong unang beses akong nakakita ng isang babaeng basang-basa sa aking bangka, akala ko nakakita ako ng isang bathala ng dagat. Panimula ni Anthony. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon habang nakatingin sa mga mata ni Isabela. Hindi ko akalain ng bathalang yun ang magiging angkla ng aking buhay. Dahan-dahan siyang bumaba sa entablado at lumapit kay Isabela na nakasuot ng simpleng ngunit eleganteng gown. Sa likuran nila ay nakatayo si Don Salvatore. Hindi na ito ang matandang puno ng galit, baka sa kanyang mukha ang paghanga at pagtanggap. Napagtanto ng Don na ang kanyang anak ay hindi nawala, bagkus ito ay lumago at nagtagumpay sa pamamagitan ng pagmamahal. Sa harap ng lahat ng pagsubok, sa harap ng langit at lupa, pinatunayan natin na ang pag-ibig ay hindi nakadepende sa antas ng buhay. Wika ni Anthony bago lumuhod. Isabela Salvatore, handa ka bang sumama sa akin sa paglipad sa habang buhay na ito? Isang singsing na gawa sa recycled silver mula sa mga lumang gamit sa bangka ang inilabas ni Anthony. Ito ay simbolo ng kanilang pinagmulan. Oo, Anthony. Handa akong sumama sa iyo kahit saan ka man lumipad. Sagot naman ni Isabela. Habang ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nagpalakpakan ang lahat. Maging ang Don ay lumapit at tinapik ang balikat ni Anthony. Isang kilos nang nagpapatunay ng basbas at respeto. Ang mangingisda at ang tagapagmana ay nagtagumpay. Hindi nila binago ang mundo ng isang kisap mata lang, ngunit binago nila ang kanilang sariling tadhana. Sa labas ng bulwagan, sa ilalim na maliwanag na buwan, tanaw ang dagat kung saan nagsisimula ang lahat. Ang alon ay humahalik sa pangpang, tila isang awit ng tagumpay. Ang wagas na pag-ibig sa kabila ng lahat ng hadlang ay nakahanap ng tahanan. At sa wakas, ang mangingisda at ang tagapagmana ay nagmamahalan ng malaya. Isang pag-iibigang hindi kailanman malilimutan ng panahon.